natatanging legasiya ni Elizabeth Ramsey, 6 na dekada ng halakak at musika. Sa malawak na talaan ng mga alagad ng sining sa Pilipinas, iilan lamang ang nag-iwan ng markang kasing lalim at kasing kulay ng iniwan ni Elizabeth Ramsey. Higit pa sa pagiging isang mga awit at komedyante, siya ay isang institusyon, isang puwersa ng kalikasan sa entablado na ang enerhiya at natatanging talento ay umalingaw-ngaw sa loob ng 6 na dekada. Mula sa kanyang mga unang araw bilang isang kampeon sa kantahan hanggang sa kanyang huling yugto bilang isang pinarangalang icon, ang kanyang buhay ay isang salaysay ng katatagan, walang kaparis na pagka-orihinal, at ang di matatawarang kapangyarihan ng pagpapatawa at pag-awit. Mga unang taon at di inaasahang landas, isinilang si Elizabeth Ramsey sa San Carlos, Negros Occidental, sa isang pamilyang may kakaibang pinaghalong kultura. Ang kanyang ama, si Arturo Ramsey, ay isang Jamaican na nagsisilbi bilang isang US Merchant Marine, habang ang kanyang ina, si Marcelina Rivera Indino, ay isang Pilipinang may lahing Espanyol. Ang pagsasanib na ito ng dugo at kultura ay masasabing naging pundasyon ng kanyang natatanging pagkakakilanlan, isang personalidad na masigla, bukas, at hindi takot na lumihis sa kinagawian. Sa murang edad, naranasan ni Elizabeth ang isang pangyayaring humubog sa kanyang hinaharap sa paraang hindi niya inaasahan. Ayon sa kanyang mga salaysay, siya ay maagang ipinakasal ng kanyang mga magulang kay Isaac Johnson Sr., isa ring Jamaican merchant. Sa kanyang kamusmusan, inakala niyang ang kasal ay isang laro o biruan lamang. Ngunit ito pala ay isang seryosong pagsasaayos na naglagay sa kanya sa papel ng isang asawa at kalaunan, isang ina, sa panahong hindi pa siya handang gampanan ng mga ito. Sa kanilang paninirahan sa Cebu, biniyayaan sila ng 2 anak, sina Isaac Jr. at Ana. Subalit sa kabila ng kanyang mga responsibilidad sa pamilya, nanatiling nag-aalab sa kanyang puso ang pangarap na gamitin ang kanyang angking talento sa pag-awit. Nararamdaman niya ang isang mas malaking tawag, isang entablado kung saan maibabahagi niya ang musikang bumubuhay sa kanyang kaluluwa. Dala ang determinasyong ito, gumawa siya ng isang mapangahas na desisyon. Kasama ang kanyang 2 anak, nagpasya siyang lisanin ng buhay na kanyang kinalakihan at bumalik sa kanyang pinagmulang rehiyon upang magsimulang muli at itaguyod ang kanyang pangarap. Pagsibol ng isang bituin sa entablado, ang unang naging kanlungan ng kanyang mga pangarap ay ang Bacolod. Dito, sa mga kasino at sosyal na pagtitipon, sinimulan niyang hasain ang kanyang talento sa pagkanta. Ang kanyang malakas at may karakter na boses, kaakibat ng kanyang likas na karisma, ay agad na nakakuha ng pansin mula sa mga maimpluwensyang tao sa lipunan. Ang mga gabing iyon ng pagtatanghal ay nagsilbing kanyang pagsasanay, kung saan natutunan niyang kunin ang kiliti ng manunood at gawing pag-aari ang bawat entablado. Ngunit batid ni Elizabeth na ang tunay na sentro ng industriya ng aliwan ay nasa Maynila. Dala ang pag-asang makahanap ng mas malaking oportunidad, isinugal niya ang lahat at lumipat sa kabisera. Hindi nagtagal, ang kanyang tapang ay nagbunga. Ang kanyang malaking pagkakataon ay dumating noong huling bahagi ng dekada, 1950, nang siya ay sumali sa isang paligsahan sa pag-awit sa tanyag na programang Student Canteen. Ang Student Canteen ay hindi lamang isang ordinaryong programa. Ito ang kauna-unahang noontime show sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas na nagbigay daan upang ang kanyang tagumpay ay maging isang pambansang kaganapan. Ayon kay Elizabeth, isang kapitbahay ang nagturo sa kanya kung paano kantahin ang umuusbong na genre ng rock and roll. Ang estilong ito, na bago at puno ng enerhiya, ay perpektong bumagay sa kanyang makapangyarihang boses at dinamikong presensya. Dahil dito, hindi lamang siya nanalo. Siya ay naging isang undefeated champion ng programa,
isang titulong nagbukas ng lahat ng pinto para sa kanya. Ang kanyang tagumpay sa student canteen ay naging susi sa kanyang pagpasok sa profesional na mundo ng pagtatanghal. Sa tulong ng kapatid ng kinikilalang komedyanteng si Chiquito, agad siyang nabigyan ng pwesto bilang isang regular na performer sa prestihiyosong Manila Grand Opera House. Hindi naglaon, naging bahagi rin siya ng mga palabas sa isa pang tanyag na tanghalan, ang Clover Theater. Sa mga entabladong ito, na itinuturing na sentro ng live entertainment noong panahong iyon, nakasama niya at natuto mula sa mga pinakamahuhusay na komedyante at stage performer ng kanilang henerasyon tulad ni na Aruray, Balot at Kasmot. Ang pagluklok sa reyna ng rock and roll sa mga entablado ng Manila Grand Opera House at Clover Theater, ganap na nahubog ang pagkakakilanlan ni Elizabeth Ramsey bilang isang performer. Ang kanyang interpretasyon sa mga awiting rock and roll ay hindi lamang pag-awit. Ito ay isang buong karanasan. Ang kanyang malakas na boses na may kakaibang ragasa at lalim ay perpektong umangkop sa rebelding tunog ng genre. Dahil sa kanyang di matatawarang husay at pag-angkin sa estilong ito, hindi nagtagal ay binansagan siyang Queen of Rock and Roll ng Pilipinas, isang titulong karapat-dapat sa kanyang talento at impluensya. Ngunit higit pa sa kanyang boses, ang kanyang mga trademark sa pagtatanghal ang tunay na nagpatatak sa kanya sa isipan ng publiko. Isa na rito ang kanyang pagtatanghal ng nakayapak. Para sa marami, ito ay simbolo ng kanyang pagiging totoo, walang arte, at direktang koneksyon sa entablado at sa kanyang mga manonood. Ang isa pa na naging dahilan ng parehong paghanga at kontrobersya ay ang kanyang nakagawi ang pagtataas ng kanyang damit habang nasa kasagsagan ng pag-awit. Isang kilos na puno ng komedya, pagkapilyo, at walang takot na pagpapahayag ng sarili. Ang kombinasyong ito ng husay sa musika at likas na talento sa komedya ang nagbukod sa kanya sa lahat. Ilan sa mga kantang sumikat at naging kasing kahulugan ng kanyang pangalan ay ang mga bersyon niya ng Proud Mary, Razzle Dazzle, at ang awiting Waray-Waray na binigyan niya ng sariling tatak ng enerhiya at sigla. Ang bawat pagtatanghal niya ay isang palabas ng walang kapagurang lakas na nag-iiwan sa mga manunood na kapwa na mamangha at nagagalak. Ang kanyang katanyagan ay hindi na natili sa loob lamang ng Pilipinas. Noong 1961, nagsimula siyang magtanghal sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos. Naging isang malaking karangalan para sa kanya na maging kauna-unahang Pilipinong naging bahagi ng prestihiyosong Philippine Festival, Las Vegas Production, sa ilalim ng pamamahala ng producer na si Steve Parker. Nagtanghal din siya para sa mga sundalong Amerikano sa mga base militar sa Pilipinas at maging sa USS Enterprise para sa mga sugatang sundalo noong panahon ng digmaang Vietnam. Isang patunay ng kanyang malawak na abot at apela, pagtahak sa mundo ng pelikula at telebisyon, kasabay ng kanyang pamamayagpag sa entablado at sa mundo ng musika. Pinuksan din ni Elizabeth ang pinto patungo sa pag-arte. Ang kanyang natural na talento sa komedya at masiglang personalidad ay madaling naisalin sa pelikula. Naging isa siyang hinahanap-hanap na character actress na kadalasang gumaganap sa mga papel na nagbibigay ng kulay at katatawanan sa mga kwento. Kabilang sa kanyang mga naunang pelikula ay ang Prinsesa na Ranja, 1960, Pitong Atsay, 1962, at ang sumunod nitong Ang Tatay Kong Kalbo, Ang Nanay Kong Kulot, 1963. Noong 1964, naging bahagi siya ng Pinoy Beatles, isang pelikulang sumasalamin sa kasikatan ng bandang Ingles. Gumanap din siya sa mga pelikulang tulad ng Petrang Paminta, 1969, Sa Jeepney ang Hirap, Sa Good Time ang Sarap, 1972, at Reyna ng Pitong Gatang, 1980, isang mahalagang patunay ng kanyang kakayahan
bilang aktres ay ang kanyang pagganap sa pelikulang Ang Bukas ay Akin, 1963. Sa proyektong ito, ipinamalas niya na kaya niyang gumanap sa mga seryosong papel. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, siya ay nanomina bilang Best Supporting Actress sa prestihiyosong FAMAS Awards, isang pagkilala na nagpatibay sa kanyang versatility bilang isang alagad ng sining. Noong 1976, isang panibagong yugto ng kanyang kasikatan ang sumapit nang siya ay mapili upang gumanap bilang Cleopatra sa isang tanyag na patalastas sa telebisyon para sa Super Wheel Detergent Bar. Ang commercial na ito ay naging isang cultural phenomenon. Ang kanyang nakakatawang pagganap, kasama ang di malilimutang linya, ay tumatak sa kamalayan ng bawat Pilipino at ginawa siyang isang household name para sa isang bagong henerasyon. Buhay sa Amerika, mga pagsubok at muling pagsisimula. Matapos ang tagumpay ng Super Wheel commercial, nagpasya si Elizabeth na pansamantalang manirahan sa Amerika kasama ang kanyang anak na si Jaya. Doon, muli siyang bumalik sa pagtatanghal kasama ang mga kapwa Pilipinong performer tulad ni Napilita Corrales, Eddie Mercado at iba pa na naglilibot sa Filipino-American community. Subalit, ang buhay sa Amerika ay hindi naging madali sa simula. Ayon sa kanyang mga pagbabalik-tanaw, ang inaasahan niyang mas magandang buhay ay hindi agad nangyari. Naranasan nila ang matinding paghihirap sa pananalapi, kung saan ang kanyang kinikita sa mga pagtatanghal ay halos hindi sumasapat para sa upa sa bahay at iba pang pangangailangan. Sa isang partikular na di malilimutang salaysay, ibinahagi niya ang kanilang karanasan na kumain ng luma at mabahong bigas na kailangan na lamang niyang itulak sa pag-inom ng tubig upang malunok. Ang mga pagsubok na ito ay nagpatatag sa kanya, lalo na't ang kanyang pangunahing motibasyon ay ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa kabila ng mga hamon, hindi siya sumuko. Nagtiyaga siya at nagpatuloy sa pagtatanghal gamit ang kanyang mga natatanging biro at kwento upang aliwin ang kanyang mga manunood. Unti-unti, ang kanyang talento at katatagan ay muling napansin. Dumami ang mga imbitasyon para siya ay magtanghal at nakarating siya sa iba't ibang panig ng Amerika at Canada, kung saan muli niyang itinayo ang kanyang pangalan at karera. Ang matagumpay na pagbabalik at huling yugto ng karera noong kalagitnaan ng dekada 70, nagpasya si Elizabeth na bumalik sa Pilipinas at muling subukan ang kanyang kapalaran sa lokal na show business. Ang kanyang pagbabalik ay naging matagumpay. Muli siyang lumabas sa iba't ibang pelikula at naging isang paboritong panauhin sa mga programa sa telebisyon, kung saan ang kanyang walang kupas na enerhiya at katatawanan ay mainit na tinanggap ng publiko. Isang panibagong bugso ng kasikatan ang kanyang naranasan sa mga huling taon ng kanyang buhay. Noong 2012, ang kanyang pagiging panauhin sa programa ni Vice Ganda, ang Gandang Gabi Vice, ay naging viral. Ang kanyang walang preno at nakakatawang pakikipagpalitan ng biro sa host ay nagpakita na ang kanyang komedya ay nananatiling epektibo at nakakaaliw kahit sa mas batang manunood. Ang tagumpay na ito ay nasundan pa ng isang patalastas para sa isang brandang suka na muling nagpasikat sa kanyang bituin at nagpakilala sa kanya sa henerasyon ng social media. Pamilya, pananaw sa buhay, at pamana. Sa kabuuan ng kanyang buhay, si Elizabeth ay nagkaroon ng 4 na anak. 3 sa mga ito, sina Isaac Jr., Anna, at isa pa, ay bunga ng kanyang unang kasal kay Isaac Johnson Sr. Matapos pumanaw ang kanyang unang asawa, nakilala niya si Ray Cagastian, isang Pilipino, at sila ay nagkaroon ng isang anak na babae, si Maria Luisa Ramsey. Si Maria Luisa, na mas kilala sa buong bansa bilang si Jaya, ay sumunod sa mga yapak ng kanyang ina
at naging isa ring tanyag at iginagalang na mang-aawit. Ang kanyang husay sa pag-awit ng mga soul music ay nagbigay sa kanya ng titulong Queen of Soul ng Pilipinas, na lumikha ng isang pambihirang legasiya ng dalawang reyna ng musika sa iisang pamilya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, mula sa maagang pag-aasawa, kahirapan, hanggang sa tugatog ng tagumpay, sinabi ni Elizabeth na wala siyang anumang pinagsisisihan. Sa kanyang pagtanda, natagpuan niya ang kaligayahan sa isang simpleng buhay, at ang tanging nais niya ay ang palaging maging masaya. Ngunit ang tawag ng entablado ay hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Ang pagkanta at pagpapatawa ay hindi lamang trabaho para sa kanya. Ito ang kanyang pasyon, ang kanyang buhay. Kaya naman, kahit sa kanyang katandaan, patuloy pa rin siyang tumanggap ng mga guesting at singing engagement hanggat kaya ng kanyang katawan. Noong Oktubre 8, 2015, sa edad na 83, pumanaw si Elizabeth Ramsey dahil sa isang hyperglycemic attack. Bagamat siya ay pisikal na nawala, ang kanyang alaala, mga halakhak at awitin ay mananatiling buhay sa puso ng milyon-milyong Pilipinong kanyang napasaya at naantig. Si Elizabeth Ramsey ay higit pa sa isang artista. Siya ay isang inspirasyon, isang patunay na sa pamamagitan ng dedikasyon, sipag, at hindi matinag na paniniwala sa sariling talento, posibleng malampasan ang anumang pagsubok upang maabot ang mga pangarap. Ang kanyang legasiya ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanyang mga pelikula o sa taas ng kanyang mga parangal, kundi sa walang katumbas na saya at inspirasyong iniwan niya sa kulturang Pilipino.